Okay guys, so today, itong video na ito, Tagalogin na lang natin guys, para hindi na tayo mahirap at magkapilip-pilipit ang ating dila. So itong video na ito guys, gagawa tayo ng video na more than 30 seconds. Dahil tayo ay kakasa sa challenge ni Lolo. So ayun na nga. Ayan, kakatapos ko lang maligo and wala pa ako nilalagay sa mukha ko kahit na ano, ayan. Yung kilay pa lang na plakado, chareret. So, ito guys is 3 hours video. Hahati-hati lang natin. 30 minutes lang tayo guys, para hindi naman siya mabigat i-upload. And then, ang video na ito ay true to life story, uncut. Ganun. So, simulan na natin, guys, ha? Simula na to. Ayan. Challenge accepted. Ayan. So, makikita nyo, guys. Kakaligo ko lang. So, guys. Ayan. Dahil tayo ay challenge, mag-ano tayo ngayon. Magba-vlog tayo ngayon. Hindi na ako nagba-vlog kasi tinatamad ako pag mga mahabang video. Kaya mga short video lang ako. Pero since may challenge sa atin, i-grab natin yan. So guys, ganito yung ginagawa ko. Ganito na lang. I-share ko na lang sa inyo. Ayun, kagaya nito. True to life nga, diba? Dami mo pang sinasabi. Ayan. So, walang nilalagay ko sa mukha ko. Aray ko. So, yun na nga guys. Wait, saan ba mas... Ayan, wala akong nilalagay sa mukha ko pa. So, dito ko na lang ilalagay ang aking camera. Okay, vlogger muna tayo for today's video, ha. Vlogger. Oh my God, bakit parang bibigay ang aking stand. Stand up for life. Parang hindi maganda to isang camera ko. Okay lang. So guys, pagkatapos ko pala maligo, ito yung nilalagay ko. Si Olay Natural White. Ayan, matagal ko na siyang ginagamit. Simula nung nasubukan ko yung na to, yung product na to, kailan ba? 2018, nung nag-swimming kami sa Splash Island. Ito yung ginamit ko. And, talaga naman, hindi ako na sunburn and talagang prinotektahan niya yung aking skin. Hindi ako nangitim. Kahit na maghapon talaga ako sa araw. Kasi meron siyang UV shield protection. Ayan siya guys, oh. Proven tested ko na talaga siya. Kaya ito din ang ginagamit ko daily. Yan. Kapag ako'y lalabas, mainit ang panahon. Ito talaga yung ginagamit ko. Kahit minsan nilalagay ko siya sa nilalagay ko siya sa katawan, sa braso, tsaka sa paa, sa binte, sa legs. Yan, ito talaga yung inilalagay ko. Yan. Ang maganda nito guys, nakaka-moisturize din kasi siya ng mukha. Moisturizer kasi siya. Hindi siya yung kagaya ng iba na pag nilagay mo nagda-dry. Ito hindi. Tapos, ang ginagawa ko nito after ko maglagay, ng ganitong all day cream. Aray ko, ang kati ng ulo ko. So guys, itong video na ito, hindi ko na ikakat. Dire-diretso na to. Bahala na. Ayan. Then, ayan na, parang wala nangyari, diba? And then, ang ginagamit ko nga palang pan lipstick, ito. Si Magic Blusher. Ito nga pala yung nilalagay ko sa labi ko. Yan. Ito yon. Ayan siya, di ba nakulayan ang ating labi. And then naglalagay din ako nito sa dito sa aking cheek. Yan.
Konti lang ilalagay nyo guys ha. Isang ano lang siya. Parang isang patak lang na napakakaunti. Kasi pag nilagyan mo siya guys ng napakadami. Para ka ng ano. Para ka nasuntok na bugbog ba. Ganon. Kuya, tawag ka ni mami. Ay, tawag ka ni mga tropang sila labo. Yan. Basta daw. So ito, ayan, di gumagana yung aking mirror kasi nalobat siya. Hindi ko pa siya na-charge. Kaya di siya gumagana. Yung mirror ko na may ilaw-ilaw. Ayan. Hindi siya masyadong kita. Bakit? Aray ko, kasi talaga ng ulo ko. Hindi siya masyadong kita. Ayan. Pagka ba dito yung, ayan, hindi rin siya masyadong kita. Tignan nyo naman guys, oh. Ayan ang itsura ng aking mukha. Pag nalagyan ng ulay, medyo ano siya, ayan, oh. O, diba? Ito ang aking moisturizer na nilalagay sa mukha talaga. Bago ako maglagay ng foundation, kasi hindi ako nagpupolvo, ito talaga yung nilalagay ko. Wala kasing ilaw yung aking ano. Yung aking salamin. Yan. So, hindi ko ma-achieve yung color. So, dahil nga naglagay ako medyo na ano siya. Ayan. So, lagyan natin siya. Sabi nila guys, tisay daw ako. Ang hindi nila alam, ito lang yung sikreto ko. Kasi guys, pag naglagay ka talaga nitong magic pink na ito, magic blusher, ano na siya, maghapon, kahit magdamag, kung hindi ka maghihilamos, hindi talaga siya basta-basta matatanggal sa mukha mo. Yan. Kaya ito talaga ang nilalagay ko guys, lalo na kapag sa umaga may mga lakad talaga ako. Ito yung gamit na gamit ko. Wala na ako ibang inilalagay sa ano ko. Sa mukha ko na ay meron pala pero di ko siya ginagamit. Mas bet ko kasi yun. Kasi pink. Ito kasi medyo orange kasi to. Ayan. Nilalagay ko siya. Pero bihirang bihira. Powder naman siya parang ganyan. O yan. Yan. Yan yung nilalagay ko. Pero orange parang ano kasi siya eh. Ano ba to? Fresh tomato kasi siya. So, hindi ko talaga to ginagamit. Bihirang-bihira lang kapag trip ko lang. Ito kasi yung maganda kasi, pag nilagay mo siya sa mukha mo, kahit napagpawisan ka, hindi talaga matatanggal yan. Tapos, after nyan, patuyuin ko lang siya ng konti. Ito yung nilalagay ko. Foundation. Foundation ako, guys. Ayan, kakabili ko lang. Foundation ako kasi hindi ako... allergy ako sa polvo kasi. Pag ako nagpo-polvo, after niya, nagbahing ako na ng bahing. Hindi ko alam bakit ganun ako simula nung nanganak ako. Kapag naglalagay ako ng polvo, nalalanghap ko kasi yung polvo, ganun. Binabahing na ako niya ng binabahing. Pinagsasama na ako ng pakiramdam. Kaya ito na lang ginagamit ko. Yan. Hindi naman to mahal, guys. 100 plus lang to. And nagagamit ko naman siya pang matagalan na. Ito talaga yung ginagamit ko daily. Yan, kapag may lakad ako, kahit nandito lang ako sa bahay, ganito talaga ang ginagawa kong polvo. Ito naman guys, pag naglagay ako nito sa umaga, kaya matipid din, kasi pag naglagay ako nito sa umaga, pang maghapon magdamag na yun, kasi hindi kasi ako mahilig maghilamos. Pang ano na yun, maghapon na yun. Ang maganda kasi dito sa foundation na to, hindi mag-oily yung face mo. Kaya yun din ang nagustuhan ko sa foundation. Hindi kagaya ng polvo. Pag nagpolvo ka, pag pinagpawisan ka, oiling-oily na yung face mo. Ito kasi hindi. Ang ganda lang niya, kapag pinawisan ka, parang ano lang, parang yung ano mo, yung mukha mo hindi talaga siya oily. Parang ano mo, moisturize lang siya, parang ganun. Yan, ganyan. And kapag ganito naman guys, naliligo na ako sa gabi. Kasi madalas kasi ako naliligo sa gabi. Tamad kasi ako maligo sa umaga. Hindi ko alam bakit. Alam niyo, pagpatulog na yung naghilamos lang ako. Tapos, bigla pumunta sa CR, naghihilamos. Yun, saka ko maisipan maligo. Parang sarap maligo. Yun. Naliligo na ako. Yan. Pagdating ko naman, pagka yung halimbawa, tawag dito. Ano ba yun? Ano yung sinasabi ko? My gosh. Nawala na tayo. Ayan. Parang wala na ba nangyari? Bakit gano'n hindi kita sa cellphone ko? Ano ba yan? So, yun nga guys. Pag naglagay na ako nito sa gabi, yung ulo ko parang may ano siya dito. Parang may kuntil. Ano yun? May butlig. Ang kati. Wala na, ang kuto.
Pag naglagay na ako nito sa gabi, tapos kinaumagahan, ang ganda ng ano niya, ang ganda lang ng mukha mo, hindi oily yung mukha mo, para ka siyang, ang fresh mo lang, ganun. Pagka ito, sa umaga, hindi kasi ako mahilig maghilamos, babasahin ko lang yung mata ko, magtatanggal ako ng muta, ganun, tapos magtututbrush lang ako, and then, hindi ako naglalagay ng powder na yung magre-retouch, hindi na ako nagre-retouch, kasi maganda talaga siyang ilagay sa mukha, kasi kahit hindi na ako nagpupulbo maghapon, pag ganitong gabi, naligo ako. Pinamagahan, pag nalalamin ako, grabe, ang fresh. Kaya hindi na ako hindi ako nagre-retouch. Tapos, ang sunod na gamit ko na nito, pag naligo na ako ulit, hindi ako nagre-retouch mayat maya pag ako nag-ayos na. Kasi hindi siya oily sa mukha. Yun ang nagustuhan ko din sa foundation. Kaya ito na talaga yung ginagamit ko dati pa. Simula nung nagkatrabaho ako. At may pambili na ng pampaganda. Hanggang ngayon na nag-asawa na ako. Alam nyo guys, yung pagbili ko ng pampaganda, hindi ako pinipigilan ng asawa ko. Kasi sabi ko sa kanya, yun na yung parang kwenta sahod ko. Kasi, yun na yung parang kaligayahan ko, aalisin niya pa ba? Yun. Wala naman ako ibang hinihingi, kundi ito lang. Basta bilihan lang niya ako ng bigyan lang niya ako ng budget pambili ng pampaganda. Magkakasundo na kami ng asawa ko. Pero simula naman kami nag-asawa, nagsama, never ever naman niya akong question, pinagalitan kapag ako bumibili ng mga pampaganda. Alam mo ba sinasabi niya sa akin, guys? Pag sinasabi ko minsan, Daddy, ang mahal. Sabi niya, mas mahal kita. Charing. Kilig to the boss naman ng lola niya. Ganun na sinasabi ng asawa ko. Hindi pa niya ako pinagalitan dahil bumili ako ng pampaganda. Never yun. Kasi kami, never namin pinag-awayan ng pera. Kasi ang pera, pag wala kaming pera, nagagawa ng paraan yan. Wala lang, hindi ko alam. Parang never pa namin napag-awayan ng pera. Kasi ang asawa ko naman kasi, wala namang bisyo eh. Kaya lahat ng pera nun, pagsahod bigay sa akin. Tapos binibigyan ko lang siya ng pang-allowance. Ayun, kontento na siya. Saktong pang-allowance ng kinsenas, pang-gasolina lang talaga binibigay ko sa kanya. Or kung may gusto man siyang bilhin, nagsasabi siya sa akin. Binibigyan ko naman siya pag yung mga parts ng motor niya, gano'n. So, yun na guys. Grabe naman. Ibang-ibang. Pero okay lang. Pinapawisan ako. Init! May kakaligo ko lang. Alam mo yun? Pawis na agad ako. Bakit naman kasi ganito to? Kailangan ko ba mag-ring light? Ano ba yan? Mag-ring light na lang ako para ayan. Mag-ring light na lang tayo guys para my gosh, tapos na yung pinapanood ko. Ano pang papanoorin ko? Season 2 ng Avatar. Wala pang next episode. Ay, mali. Ay, o nga pala. So, ito nga pala cellphone ko na to is malulowat na. O, diba? At least kahit pa paano, okay siya. Hindi siya masyadong kita. Look at my eye bags. O, diba? Luggage na ata to. Ang hilig ko kasi magpuyat. Eye bagin pa man din ako. Tignan mo naman itsura ko. Mukha ng ewan. Ayan. Tapos, after nyan, guys. Ayan. Hindi tapos na ako mag-retouch. Okay na to. Ngayong magdamag na to, tinutulog ko na siya. Yan. Tapos pagising ko sa umaga, sa morning, toothbrush lang ako, tsaka yung tanggal-tanggal lang ng muta, ganun. Hindi talaga ako mahilig maghilamos, tamad ako maghilamos. Yan. Hindi ako naghihilamos kasi nga, tamad ako maghilamos. Since hindi naman ako pimplesin, kahit nung high school ako, na nagtrabaho na ako, kahit na maglagay ako ng mga polvo, pero na lang pag yung halimbawa, grabe yung makeup talaga nilalagay yon. Inaalis ko siya, pero tamad talaga ako maghilamos. Maghapon magdamag na yan sa akin, pero hindi ako pinipimples. Tignan nyo naman guys, oh. Bihirang-bihira akong pimplesin kapag kayo magkakameron lang ako. Pero kapag pinimples naman ako, ang pimples ko grabe, parang alam yung papigsa na.
yung ano, yung malilit na pigsa, parang ganun. Pero bihirang-bihira lang siya. Nagkakameron ako ng mga paunti-unti. Medyo nga minsan sa tenga pa ako nagkakameron ng pimples, pero sa mukha ko, bihirang-bihira. Kaya kahit na mag kaya lang ako naman kasi, pagdating naman sa mga ginagamit sa mukha, yung mga pinapahid sa mukha, hindi naman ako basta-basta nagtatry kasi baka hindi hiyang sa mukha ko. Yan, ako allergyhin naman ako pagdating sa mga ganyan. Kaya kung ano yung ginagamit ko talaga na hiyang sa mukha ko, doon ako nagsistick. Hindi na ako nagpapalit-palit kasi mahirap kasi. Nagtatry din ako ng ibang product pero pag hindi hiyang sa mukha ko, hindi ko na tinutuloy kasi minsan yung nagkakameron ako ng mga sugat-sugat sa mukha, yung mga ganun, tapos kinakatihan yung mukha ko, yung mga ganon. Hindi ko na siya ginagamit ulit. Kaya kapag may product akong nasubukan tapos maganda siya sa mukha ko, yun na talaga yung ginagamit ko. Wala nang palitan. Pero yung sa mga foundation, yan, hindi naman. Kasi ang ginagamit ko lang na foundation ay yung Ever Bilena. Tsaka yung, ano ba yung isa? Basta, sa ano ko binibili? Sa Alpha Mart. Ganun. And then, wait lang. Ako kasi yung tao na polvo ng asawa ko to. Pink. Yung asawa ko, mahilig talaga siya magpolvo. Hindi mo yun mapapalis ng bahay ng walang polvo. So, ayun na nga guys. After ko ako yung tao na mahilig mahilig magbabango kahit nasa loob lang ng bahay. Alam mo, parang hindi kompleto yung araw ko pag hindi kompleto yung ligo ko kapag hindi ako nakapag-spray ng pabango. Gusto ko lagi may pabango. Kaya naman, wait lang. So guys, share ko lang din sa inyo. Ayan. Share ko lang sa inyo. Ito nga pala yung pabango ko. Yung, ano nga to? Chanel Chance. Ang bango nito, grabe. Tapos ito guys, alternate kasi siya. Kasi minsan nauumay ako sa amoy eh. Ito yung pabango ko na ginagamit. Yung nabili ko sa SM. Yan, ito. Ang bango din ito. Para siyang, alam mo yun, nung namoy ko siya, parang ang lakas maka-heart evangelista. Ang lakas makayayamanin, ganun. Ayan, ito yung pinapabango ko minsan. Ayan, kukunti na lang. Ayan, halos nabawasan na pala siya. Bihira ko lang siya. Ako din naman, isang beses lang din ako nagsaspray ng pabango. Kapag yung naligo lang talaga ako, yun lang yung spray ko. Wala nang iba, din ako nagsaspray ulit. Tsaka ito guys, ito yung pabango ko. Yan. Alternate siya. Tapos yung DNG, ubos na kasi yung DNG ko, ayan. Wala na siyang laman. Mabango din siya. Yan, mabango din siya. Ito ang mabango, grabe. Kapit na kapit talaga siya sa Kapit na kapit siya sa damit mo kahit normal nasa labahan na yung damit mo. Lalaban mo na't lahat-lahat. Amoy na amoy pa rin siya sa damit mo. Lalo kapag nagbabango ka, in-spray mo to. Tapos pagka-spray mo sa kanya, ayan, pag in-spray mo siya, tapos dumikit ka or nag-spray ka dito tapos dumikit ka sa katabi mo, talaga naman kapit na kapit sa damit niya yung amoy mo. Kaya tsaka ito long lasting talaga siya. I-spray mo siya ng umaga hanggang hapon, nasa damit mo pa rin siya kahit sa katawan mo kasi oil based kasi ito. Ang bango niya. Pero ngayon ang i-spray ko na pabango ay ito guys. Mabango din to. Grabe. In-order ko to guys sa TikTok. So, legit naman siya kasi sa ibang bansa pa niya ni seller binibili to. Si Benetton. Ayan. Ganda na. Ayan, sa TikTok ko lang siya nabili. Pero bago ko naman siya binili, nag-check ako ng mga reviews. Okay naman yung review niya, maganda. And legit talaga siya. Tsaka magtaka ka kapag alam mong mura. Ayan, kapag alam mong legit. Pag yung price niya, titingnan mo din. Ayan. Ang bango. So, ang i-spray ko na pabango ngayon. Ito nga pala mga pabango ko guys, kaya siya nagmo-moist. Ayan, lahat yan. Pati ito, ayan o. Mga nagmo-moist siya kasi mga nakalagay ito sa ref. May nabasa lang kasi ako na anong tawag dito? May nabasa lang ako na sa mga vlog na yung mga gumagawa ng pabango, kapag kada yung isang pabango ay nakalagay sa ref, parang binuburo mo pa kasi siya, parang ganon. Hindi ko alam kung pati sa mga ganito.
Pero ito kasi di ko nakalagay talaga sa rep eh. Ewan ko, basta sa rep nakalagay lahat ng pabango ko. Para din siguro hindi ma-spray ng anak ko. Yung ano ko kasi spray ng pabango yun eh. Kaya nilalagay ko talaga siya sa rep. Ito. Yung mga ganito guys, mura lang naman to. Ito yung mga pabango na ano, na pinoformula lang. Ito talaga yung pabango na, meron kasing gumagawa ng pabango na, yung kapitbahay ko, pinaformula niya to dun sa kakilala niya. Yung pabango na to. Ayan. Pina-formula niya and kuhang-kuha talaga niya yung amoy ng Chanel. Grabe, ang bango. Tapos napaka-long lasting niya kasi nga oil-based kasi siya. Mabango siya. So since ito na lang pala spray ko. Okay. Ito di ko na kasi ito nagagamit, bihira na eh. Ito. So ito siya lahat. Ubos na yung ano ko, yung D&G, Chanel. Ito yung Benetton. And ito yung isa na nabili ko sa SM. Ayan, sold out to lagi guys. Grabe, yung ganitong kulay, violet. Sold out to lagi sa SM. Kaya pag bumibili yung kakilala ko nito, talaga naman dinadamihan na niya. Kasi lagi nauubusan. Favorite din niya yung amoy na yan. Gusto ko din yung amoy. Ayan, bumili ako. So, nung bumili ako nito sa SM, tinry ko lang muna siya. Kasi sabi ko, baka kasi medyo matapang yung amoy niya, hindi ko nagustuhan. Kapag kasi minsan yung matatapang yung pabango guys, tapos hindi ko nagugustuhan, nahihilo ako. Kaya pagdating sa pabango din, ayan, hindi ako nagpapalit-palit lang. Kung ano lang talaga yung mga gusto ko na pabango, yung pasok sa pang-amoy ko, na hindi ako nahihilo. Yun na yung binibili ko. Then, nagpapalit-palit na lang ako kapag nauumay ako. Minsan kasi hindi ko na naaamoy. Kaya, papalit-palit ako ng pabango. Diba? Bango din siya. So, ito silang lahat. Ayan. So, ilagay ko na muna sa box tong isa. Ayan. Tapos, ito. Hindi ko na muna gagamitin din si Benetton. Ayan. So, ilagay muna natin siya dito. Ayan. Dalawang box. Ang hirap tanggalin eh. So, since yung D&G ko wala na, and ito ang gagamitin ko, si Chanel Chance. Ang bango nito. Grabe. Alam niyo ba guys, ako pag nag-spray ng pabango sa loob ng katawan, yan, ganyan. Ang bango niya. Grabe. Okay, ang fresh na. Ang bango niya, grabe. Pag ini-spray ko tong pabango na to, biyan, kapag nasa daan ako, kahit ang tagal ko na niyang in-spray, sinasabi sa akin ng minsan nasa likodan ko, ang bango-bango mo naman. Kahit yung mapadaan ka lang ba, tinatanungan nila sa akin, ano ba yung pabango mo? Ang bango-bango. Tapos sabi ko, ganito lang po yan. Ayun nga pala, order ako kay Ate Presi ng order ako kay ate ng D&G kasi wala na ako. Saka yung isa din, meron pa din isa. Ano nga yung bino-order ko? Ang dami ko ng bote na naipon ng ganito. Ano nga yung isang, meron pa ako isang pabango na ganito din guys. Ang hapdi. Nakamot ko kasi ito kanina. Ano naman siya, cucumber melon. Ganitong din siya. Ganitong pabango din siya, yung pino-formula lang. Pero ang babango nila kasi nga, siya, oil base. Cucumber melon, tapos Chanel Chance, and D&G. Yan. Yun talaga yung D&G, yung pina-formula talaga nung kakilala ko dun sa nagpo-formula ng pabango. And kuhang-kuha niya yung amoy. Ang dami kong natatryan dito sa amin kasi may mga nagtitinda din ng mga pabangong ganito. Iba lang ang bottle. Nagpo-formula din siya ng mga pabango. Pagka nakakakita ko ng mga D&G ganun, hindi siya kasing amoy. Iba kasi yung formula niya kasi iba kasi mag-formula yun eh. Si ate. Pagka nag-formula siya ng pabango, uy, mababali. Pag nag-formula siya ng pabango, bibigyan mo lang siya ng ang galing niyang gumaya ng pabango, ng amoy. Kasi nakabili din ako nito sa mall dati. May mga nagtitinda kasi nito sa mall. Bumili ako sa kanya ng Chanel. Hindi siya kasing amoy nito. Ito kasi parang alam mo yung amoy niya talagang concentrated. Pareho sa original na Hindi to original guys Ano lang to, yung pinaformula lang to na pabango. Hindi ko papakita yung pangalan. Ayan. So ito siya. So yun na guys, ayan.
Oh my gosh, ang hirap pala. Ngayon ako ulit nag-vlog-vlog. So, itong vlog na to, hindi ko na siya i-edit. Wala siyang mga sound effect, wala. Kasi ano talaga to, diretsuhan na upload. Kakasa tayo sa challenge ni Lolo Met. Sayang yun, magbaka sakali tayo, di ba? Kasi dati, ang binibigay lang niya sa akin, mga challenge, $1. So, nakukuha ko yun. Kaya nakakaipon ako sa, sa Facebook ko ng mga dollar. Pero itong challenge na to, grabe. Ang laki. Hindi natin to urungan. Papatusin talaga natin to. So, gagawin natin lahat para ma-achieve natin ang goal natin. So, ang gagawin ko guys, 30 minutes. Ayan. Then, 30 minutes. Kasi pag 1 hour kasi ang ginawa ko, medyo mahaba. And, mahihirapan ako mag-upload. Matagal. Since hindi ko na siya naman i-edit, hindi na ako mahihirapan. Ang gagawin ko na lang, after ko na to, ayan, i-upload ko na siya. Oh my gosh, hindi na muna ako magla-live ngayon sa TikTok. Magpo-post na lang muna ako ng ko. Bakit ko nga pala binanggit yun? Dapat hindi pwede. Pwede bang banggitin yun? Baka kasi ma-disqualified ako. Disqualify? Yan, ganyan. And then, alas 8 na guys. Yung anak ko hindi pa nagsasaing. Bumabalik na ang kulay ng buhok ko. Gusto ko na siyang kulayan ng iba. Tapos, i-highlights ko siya. Pero saka na lang kasi medyo na-damage kasi yung buhok ko. Tatanga-tanga na naman kasi ako. Ayan o. Kinulayan ko siya. Bago nilagyan ko ng bago in-straight ko. Ayun. Nasira tuloy. Medyo buhag-hag siya. Kaya kailangan ko muna siyang pagalingin. Pahabain ko muna. Ayan, para bumalik sa dati. Saka ko siya ulit i-re-reband. Ayan, natututo na ako dito, maggawa-gawa ng sarili ko lang ba. Kasi yung kapitbahay namin, ang galing niya mag-reband eh. So, natututo ako sa kanya kasi nga kaibigan ko siya. Siya nagbibigay ng mga advice sa akin. Ang nagamit kong pang-reband nung nakaraan, pang-straight ng buhok, is hindi pala yung pwede sa may kulay kasi talaga naman masisira. Meron kasi siyang 3-in-1 na ginagamit. Pang-reband siya, kahit na may kulay ang buhok mo, kayang-kaya niyang i-reband, tapos hindi siya madadamage. Kasi nung last year, nagkulay ako ng buhok, tapos ginupitan ko. So sabi ko, since para mapanindigan ko yung style ng buhok ko, tsaka yung kulay, para mas makita ko siya, pinareband ko sa kanya. And niremad niya ako ng libre. Ayan, tapos hindi siya nasira. Kaya ang ganda niya eh. Tinry ko nung nakaraan. Mali pala. Mali pala yung nabili kong kasi yung nabibili lang yun sa TikTok eh. Pati ng ulo ko. O, diba? Ganyan lang ginagawa ko pagkatapos maligo. Then maghapon na yan bukas, wala nang makeup, walang retouch, wala. Kahit lipstick din akong gagawin. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda sa labi yung nilagay ko ng magic pink. Ba't sa labi ko kitang-kita siya? Bakit sa ko? Hindi. Pero sa personal, parang mamula-mula siya, mapink-pink, ganon. Sinasabi ng mga kapitbahay ko. Tisay daw ako. Hindi nila alam, yun ang ginagamit ko. O, diba? Medyo nawawala yung mga pekas ko dun sa sabon na ginagamit ko. Okay, kung titignan nyo yung false eyelashes ko, guys. Grabe, lumalaban ha. O, diba? Ang galing ko na magkabit ng false eyelashes dati. Diyos mio, nanginginig pa ako nung first time ko. Then, katagalan, syempre, dito natupad ang pangarap ko na magkameron ng mahabang lashes. So, pinag-aralan ko talaga siya. O, diba? Kasi nung kapanahunan ko, high school ako, hindi pa uso yung mga ganyang fake lashes. Uso na ba? Or wala lang talaga akong pambili? Ayan o. O, diba? Ang ganda niya. Tignan nyo guys, pag naka-side view. O, diba? Ang ganda. Ayan. And meron nga palang binigay sa akin yung kapitbahay namin, galing ibang bansa. Since hindi daw siya mahilig maglalagay ng ganito, sa akin niya binigay. 2 malaking box na puro lashes, tapos may kasama siyang mga pandikit. Ang ganda niya ipandikit. Waterproof talaga siya. Meron siyang magnetic din, binigay niya sa akin magnetic. Pero hindi ko siya ginagamit. Mas gusto ko itong mga dinidikit na binigay niya sa akin. Ayan o. May sizes din siya, maliliit, malalaki. Ikaw, depende sa'yo kung anong gusto mong ikabit sa lashes mo. Sabi nila, nakakakalbo daw ng
pilik mata. Ako kasi guys, manipis na talaga ang pilik mata ko. So, syempre, sasapalaran ko na to. Pero hindi naman nalalagas yung pilik mata ko kasi pag tatanggalin ko siya, yung binigay kasi niya sa akin, meron talaga siyang pantanggal. Ilalagay mo lang siya or kahit ano, lagyan mo lang siya ng ano kapag tatanggalin mo siya. Kasi ito kasi guys, may sealed kasi to, naka-sealed to yung ito, may nilalagay dito na parang glue, ganyan. Lalagay mo diyan sa ibabaw para magdikit itong mga false lashes doon sa kilay mo mismo. Pwera pa yung pandikit na nakalagay doon sa ilalim. Ayan o. Nasanay na ako. Ayan o. Ayan. Magkadikit talaga siya. And kahit basahin mo siya ng tubig, kahit maligo ka, wag mo lang kusutin ng kusutin. Hindi ko lang talaga siya kinukusot pag naliligo ako. Pero mahirap siyang tanggalin. Hindi siya basta-basta natatanggal. Ayan o. Kaya may pantanggal ako niyan eh. Tapos saka ko siya, pag medyo lumambot na siya, dinadahan-dahan ko siyang tanggalin. Malambot naman siya, natatanggal siya dahan-dahan. Pero kung tatanggalin mo siya ngayon na gantong itsura, sinasabi ko sa iyo, kalbo talaga ang pilik mata mo. Dikit na dikit kasi siya. Kaya itong ganitong fake lashes sa akin, tumatagal to ng 1 buwan. Ayan, ginagandahan ko kasi yung pagkakadikit niya. Hindi naman siya masakit sa mata or nakakairita sa mata, hindi siya. Ay, parang natural lang din siya. Makikita mo lang siya kasi nga makaamano siya eh. Ay, makapal siya, 'di ba? Parang maninibago ka, pero pag sanay ka na parang wala na. Oh my gosh, saka 31 minutes na ako. So, yun na lang guys. Ayan, tapos na. So, ganun lang umikot ang ating 30 minutes. So, guys, ito yung part 1. So, wait for the part 2. Bye! Hanggang dito na lang muna yung vlog natin.